Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanyang puso upang huwag siyang magkasala o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon ang aking ipinagpapauna sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat maraming kaluluwa na hanggang sa ngayon ay humahakbang pa rin kung saan ang alindog ng sanglibutan. Ninanais ng kaitaasan ng tao sa kanyang kalagayan ay maiangat niya ang kanyang moral tungo sa karunungang makalangit. Na hindi magawa ng tao o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat hindi niya mabitawan ang kataasan at kapalaluan ng isang ako. Aking mga iniibig na mga kapatid, tingnan ninyo ang marurunong sa lupa na laging nagpipingkian ng katalinuhan. Naroon ang paggawa ng kalikuan o aking mga iniibig na mga kapatid. At kung bakit nangyayari ito sa lipunan ninyong ginagalawan, sapagkat ang tao ay kulang sa karunungang makalangit. Aking mga iniibig na mga kapatid, malaki ang itutulong sa inyo ng katurangang espiritismo na inyong niyayakap hanggang sa kasalukuyan. Sapagkat ang katurang ito, ang daan, kung saan ang paggawa ng kabutihan ay laging ipinakilala at ibinababa sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo sa inyong mga kalagayan nagsisikap at nagsisikap upang maging karapat-dapat kayong espiritista sa harapan ng dakilang Panginoon. Bakit espiritista o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay na hinahawakan ng inyong mga kamay, lalo tigit na ang buhay na pinahiram sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, inyong palagahan ang buhay na yan, na pinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon, sapagkat hindi lahat ay pinagkalooban ng biyayang yan na maisilang muli sa kapatagang lupa. At kayo na mga narito, o aking mga iniibig na mga kapatid, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ipinagkaloob siya sa inyong pagkakataon na maisulang muli kayo sa kapatagang lupa upang sa ganoon mapagbayaran ninyo at pagbayaran ninyo ang inyong pagkakamali at inyong pagkakautang sa mga nakaraang buhay. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo ang sulat ng dakilang Panginoon na hindi isinulat sa tapyas ng mga bato, kung hindi isinulat kayo sa inyong mga puso. Kung magaganoon, o aking nga iniibig ng mga kapatid, huwag ninyong kalimutan
At huwag niyong kalimutan ang paggawa ng kabutihan sa inyong mga kapwa. Kayo na nga ang mga buhay na modelo na pinagkatiwalaan ng kaitaasan. Kayo na nga mga buhay na saksi din sa kanyang mga patotoo at sa kanyang mga tanda o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga sa inyong pag-aaral sa loob ng paturang diway, gampanan ninyo yung mga tungkulin. Hindi ayon sa inyong mga kalooban, gampanan ninyo yung mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Anong tungkulin niya ng aking mga iniibig na mga kapatid? Kung hindi man kayo magsipagyaman sa material na bagay, magsipagyaman kayo sa paggawa ng kabutihan. Yan ang yung mga tungkulin na nakaatang sa inyong mga balikat na siyang lagi niyong ihandog at ihandog sa inyong mga kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Magpatuloy lang kayo. At magpatuloy kayo sa inyong paghakbang sa matuwid na daan na yan. At kung paano winika ng isang apostol Pablo, huwag ninyong balikan ang kahapon sa inyong mga kalagayan bagkos ito na ang panahon at saka kinabukasan. Magpatuloy kayo sa inyong paghakbang sapagkat naroon ang katagumpayan ng inyong mga espiritu. Ang aking karagdagan, buksan santong kasulatan, 2 Corinto, Kapitulo 3, 1 hanggang 5. Makibasa. Ito po yung nasusulat sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verse 1 hanggang 5. Sabi dito, pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili, o kami baga ay nangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasawaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Pang-apat, at ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Punto. Maliwanag o aking mga iniibig na mga kapatid, at yan ang aking karagdagan na tinapay ng buhay sa bawat isa sa inyo. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, nawayang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula pa kailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan ang siyang inihandog sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Ang pagbati ng kaitaasan ay binabahagi at ipinagkakaloob sa bawat isa sa aking mga inibig sa mga sandaling ito. Nagagalak ang kaitaasan, gayon din ng inyong amang nasa langit. At gayon din ng mga banal na espiritu na patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan. Sapagkat minsan pa'y natupad ang wika, buhat pa nung dakong una. Na ibigayan sa Diyos, ang sa Diyos, ibigay ang kay Cesar, ang kay Cesar.
At ito ang panahon na kung saan ang paanyaya ng dakilang Diyos sa lahat at bautis ay natupad. Nang wika'y halika yung mga nabibigatan at ng mga napapagal na lubha. At aking pagkakaanin ay inyong madaladalahan at aking papagpapahingahin ay inyong mga kaluluwa. Tunay nga mga inibig ng bautis ay taglay ang kapaguran sa patuloy ninyong paglalakbay sa buhay na ito. Subalit karapat dapat lamang na sa mga sandaling iti magpuri at magpasalamat ang bawat isa sa aking mga iniibig sapagkat taglay ng bawat isa ang kanyang lakas at buhay na pinahiram ng dakilang Diyos. Tunay nga na napakahalagang araw ng Panginoon na kung saan ay pinag-anyaya buhat panungdakong una. Nang araw na ito'y araw ng kanyang pagpapala. Araw na karapat dapat lamang na ipagnili ng tao sa kanyang kalagayan. Karapat dapat lamang na dumalo sa piging ng dakilang Panginoon na kung saan inihanda masaganang pagkain sa hapag upang pagsalusaluhan ng bawat isa sa inyong kalagayan. Sapagkat natutupad ng kanyang sinalita na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi mabubuhay ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na nagmumula sa bibig ng dakilang Diyos. At ito ngayon ang pinagsasalusaluhan ng aking mga inibig sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon. Sapagkat ito nga ang katuparan na kung saan ang kanyang winika, ang Diyos ay Espiritu at hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan bakit? Sapagkat maraming sumasamba sa bibig lamang. Maraming bumabanggit sa kanyang dakilang pangalan, Diyos ko, subalit malayo ang Diyos sa bawat puso ng karamihan. At malayo sa katwiran ng Diyos ang paggawa ng tao sa kanyang kalagayan. Mga iniibig, inaasahan ng kaitaasan, gandi ng mga banal na Espiritong patuloy na sinusugo sa inyong kalagitnaan na pag-ingatan ng bawat isa. Ang kapahayagan ng mga banal na Espiritu sa tuwing sasapit ng banal na gawain katulad ngayon. Ito'y patuloy ninyong suriin at pagyamanin sa inyong mga puso. Suriin din ng bawat isang kanyang sarili kung kayo nga'y matatawag pantunay na mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat marami ngayon ang humihikayat sa tao upang malihis sa tamang landas na kanyang tinatahan. Subalit kayo na iilan sa bilang na katuparan nga ng kanyang sinalita. Na maraming tinawagan, subalit kakaunti ang magpapaunlak sa kanyang paanyaya. At kayo mga binabanggit na yon, mga iniibig, kaya nga't mapapalad ang bawat isa, na muli tatanggap ng kanyang banal na salita sa araw na ito upang sa gano'n, kayo makapagpatuloy nawa, na bagampanan ninyong mga tungkulin, bagamat nahaharap kayo sa iba't ibang uri na mabibigat na pagsubok sa buhay. Na kailanman hindi matatakasan ng tao ayon sa pahayag ng kaitaasan. Kaya nga't magpatuloy kayo na mayroong kasiglahan sa inyong pagtupad ng inyong matungkulin. Huwag ninyong panghinayangan ng oras at panahon upang dumalo sa piging na laging inahanda ng dakilang Diyos sa lahat at bawat isa. Kung paano nga inihayag na naunang batlaya, ang kapanahonang ito'y natutuo ng pansin ng tao sa maraming uri ng kaligayahan, tinatamasa ng sanglibutan sa kapanahonan ito. Na marami ang nalilihis sa tamang landas. Marami nalilihis sa mabubuting salita ng Diyos at hindi nila hinahanap ito, mga inibig. Kaya nga't manatili nawa kayo sa tunay na pananampalataya na binabanggit lagi na pinag-aanyayan mga banal na Espiritu sa bawat isa sa aking mga inibig. Pag-aralan ninyong mainam ang mga pahayag ng kabatlayaan. Lalo na sa kapanahonan ito na kung saan ay natutupad at nagaganap ang ipinahayag na buhat panungdakong una na darating sa inyong mga panahong masela, darating sa inyong mga panahong mapanganib, at darating sa inyong mga araw na masama. At ito'y hindi lingid sa kalaman ng bawat isa. Subalit kayo na nananatili, na yumayakap na mahigpit sa puno ng ubas, patuloy na mahigpit, na nananampalataya sa pangalan ng dakilang Panginoon, na kung saan ay binigay na ang pangako buhat panungdakong una na lahat at bawat isang mananampalataya na mayroong tapat na puso,
kailanman ang wika ay hindi kita papagkukulangin sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Gayon din marahil ang nadama ng bawat isa sa marunong na kayo ay hindi na nampalataya ng mababaw lamang, kundi bagkus kayo ay nakasaksi sa inyong mga sarili ng tunay na katotohanan sa pangako ng dakilang Diyos, ng bawat isa, na mayroon tapat na pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Ano mang bagay na magiging karanasan ng bawat isa, kayo ay makakaraos sa inyong pamumuhay. Huwag ninyong tatanawin ang kaligayahan dulot ng sanglibutan ng ito na kung saan ay marami ang nasisilaw sa liwanag ng maraming kayamanan na taglay ng daigdig na ito. Subalit ano ang laging ipinapahiwatig at pinapaalala sa bawat isa sa aking mga inibig ng lahat ng yan ay magiging pansamantala lamang. Magpatuloy kayong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Kung paano na ibasa sa inyong sitas na maging mahalaga kayong titik na babasahin ng tao upang masundan nila ang tunay na landas sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kayo mga inibig ay wag nawang mapagod sa pagtupad ninyong matungkulin. Huwag nawa kayong magsawa na idako lagi na inyong mga sarili sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon. Sapagkat dito lamang ipagkakaloob ng dakilang Diyos ang inyong hinahanap na kagaanan sa buhay. Sapagkat tunay na kung inyo lamang unawain ang kanyang winika na nasusulat, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay magiging karagdagan. Sa makatuwid ay hindi nga magkukulang ang bawat isa. Manatili kayong tapat, tumutupad at gumaganap ng inyong matungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Diyos, magpakailanman hindi kayo pababayaan ng kaitaasan. Kakitaan nawa ang bawat isa ng kaamuan, ng kababang loob, ng pagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat ito hinahanap ng dakilang Panginoon sa aking mga inibig mula noon at hanggang sa araw ng bukas. Aking iiwan ang karagdagan sa inyong pag-aral sa araw na ito. Kung papaano ipinahayag ng naunang batlay ang mga pag-aaral, patuloy ninyo itong sinupin, patuloy ninyo itong suriin, sapagkat ito makapagbibigay sa inyo ng karagdagang kalakasan, upang kung dumating man ang katuparan ng maraming bagay, mga inibig, ay hindi kayo mapipinsala ng anumang uri ng kalungkutan. Sapagkat tataglayin lagi ng bawat isa ang tunay na kaaliwang makalangit na isang ipinangako ng dakilang Panginoon isusugo sa inyo ibahing mga aliw sa magkatibagay ang Espiritu ng katotohanan na gagabay sa inyo magpakailanman. Bago ako magpaalam, pakibuksan, mahal na nangungulo, ang banal na kasulatan sa sulat ng Santiago. Santiago 1:21 hanggang 25. Iyo lamang ibasa, maging karagdagan ito sa inyong pag-aaral sa araw nito. Pakiulit po. Santiago 1:21 hanggang 25. Ito po ang sinasabi sa Santiago 1:21 hanggang 25. 21. Kaya't inihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Dapat maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagkadakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25 tanghuli, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Punto. Maraming salamat
At ito lamang aking bahagi, muli ang kapayapaan ay aking iniiwan at ang pag-ibig ng dakilang Diyos, ang dakilang Panginoon, ang siyang binabasbas sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ay inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aaral, Apostol Santiago. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang pag-ibig. Ang bawat bahagi na kanyang ipinaalala sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan din at tanda ng kanyang pag-ibig. Bawat kanyang mga galaw, bawat kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, tunay ngang ito ay nagbubukas sa isang pag-asa na sa inyo ay patuloy na ibinibigay. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang bawat mga salita na makapagbabago sa inyong buhay? Nakikita ba ninyo ang bawat kanyang mga gawa bilang isang sandata upang nang sa ganon ang buhay na ito ay tunay nyo ngang hindi tatawagin isang pagsubok, bagkus ito ay tatawagin ninyong isang pag-aaral. Sapagkat katotohanan, ang bahagi ng sanglibutan ito ay binibigyan niya sa bawat isa sa inyo ng pagkakataon upang saganain kayo ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Upang kayo ay tunay na ragain, upang ang bawat isa man sa inyo na patuloy na mananampalataya, naroon ng isang pag-asa na inilaan sa bawat isa sa inyo na kayo ay tatawagin kanyang mga kamanggagawa. Naroon sa inyong pagbubukas ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sa inyong pagkakilala sa inyo sa Espiritu. Sapagkat ito ang sa inyo'y itinanim ng dakilang Panginoon, mga minamahal ko, na sa inyong paglalakbay sa buhay na ito, ininyong ang makita kung gaano din naman ang buhay na sa inyo ibinigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang makita ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon at ang bawat kadahilanan ng inyong pagparito, tatawagin ba kayong mga mangmang? O kayo sa inyong mga sarili sa pagpapatuloy ninyo sa buhay na ito na binibigyan ninyo at nililinis ang inyong mga pagkatao sa bawat salita ng dakilang Panginoon, tatawagin nga ba kayong mga karapat-dapat? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, nariyan ang isang pag-asa, ngunit sa bawat isa sa inyong patuloy na binubuksan ng kanyang aklat, ang kanyang buhay, tatawagin nga ba kayong karapat-dapat? Mga minamahal ko, gaano nyo nakikita ang buhay na ito? Paano nyo nasisilayan sa inyong mga sarili na kayo'y unti-unti at ang bawat butil na sa inyo ay pinagkaloob ng dakilang Panginoon ay tunay ngang maging isang saksi upang ang bawat isa sa inyo ay makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang bawat tubig na sa inyo ay pinagkatiwala ng dakilang Panginoon, tunay nyo nga itong magamit sa kalinisan ng inyong mga damdaming kalooban at ang bahagi na sa inyo ay patuloy na isinasaayos. Mga minamahal ko, ang bawat isa sa inyo na patuloy na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, pakatatagin nga ninyo ang inyong mga sarili. Bigyan nga ninyo sa inyong mga sarili ng panibagong pagkakataon upang ang bawat mga salita at ang buhay na ito ay tunay ngang maging kapakinabang. Sapagkat sa inyong mga pagkatao, sa inyong mga itinatanim sa sanglibutang ito, arihin nga ninyo na ang bawat isa ay tunay na iniibig ng dakilang Panginoon. At ang taong umiibig sa harapan ng dakilang Panginoon, nariyan nga
ang pagbahagi sa kanyang mga utos. Nariyan nga ang bawat disiplina na inihahandog ng kanyang pagkatao upang siya ay maging isang tagabahagi at tagapaglingkod ng dakilang Panginoon. Nakikita niya sa kanyang mga sarili kung gaano nga ang kanyang pagpapahalaga sa bawat mga salita. Nakikita niya nga sa kanyang sarili kung gaano nga ang paghahanda na kinakailangan upang ang isang piging na inihain sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang magtagumpay. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay tunay niyang kamanggagawa. At sa pamamagitan nga nito, makita ninyo na kayo'y tunay na sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang bawat sumusunod ay tunay ngang inihahanda ang kanyang sarili upang ang kanyang piging ay tunay ngang maibahagi at makita ang linamnam ng bawat mga salita. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y tunay na inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y tunay na nagbahagi at naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang bawat kaluluwa ay naghahanap ng makakain nang upang nang sa ganon ay busugin ang kanyang sarili. At ito ang mga bahagi nasa inyo'y ipinakikilala ng kaitasan kung ano ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na naghanda ng pigingan dakilang Panginoon para sa lahat. Ito ay bukas sa maraming kaluluwa na kung papaano ang mga biyaya ay may pamahagi sa karapat-dapat at nagsisika bilang isang totoo sa harapan ng dakilang Panginoon. Naging sapat ba ang isang pananampalataya na sa inyong sarili na binubuo? Tunay ba ang inyong pagtawag sa dakilang Panginoon na ang inyong mga kahilingan ay ayon lamang sa laman? Ginawa niyo ba ang karapat-dapat para sa Panginoon? Nang sa ganon, ang mga biyaya niyan ay tanggapin ng bawat isa at pag-aralan na kung paano ito may sakatuparan sa pangalan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba mga kadahilanan upang ang bawat isa ay magsipag-unlad? At hindi lamang sa pamamagitan ng pakikinig o sa pagbigkas ng mga yaman na mula sa kaitasan. Kung hindi ito ay ginagawa ng mayroong isang sakripisyo para sa Panginoon, na ito ay magbunga ng mabuti, hindi lamang sa mga sarili, kung hindi nakalulugod sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, saan naglilingkod
ang bawat isa. Na sinasabi ito'y sa Panginoon. Ngunit ang pinaglalaanan ay ang mga sarili. O mga iniibig kong mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga puso nang sa ganun, na ang bawat isa ay tunay ngang matanaw ninyo ang layunin ng kaitaasan na kung paano ang pagbibiyaya na ito ay inyong ipangalat sa maraming kaluluwa na nangailangan ng liwanag ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, sa ngalan kayo'y nakapasok sa paaralan ng dakilang Panginoon. Magpasalamat ang bawat kaluluwa sapagkat sila'y nakakarinig ng mabuting aral na mula sa kaitaasan, na kung papaano ibinabalita sa bawat isa ang mga gawa, na kung papaano ang isang pagsilang ng dakilang Panginoon at ang kanyang mga gawa at ang pagsasakripisyo mula sa krus at mula doon sa kaulatian na pagtatagumpay. Kaya't gayon din ang inaasahan sa bawat kaluluwa na dito'y mag-aaral ng kaitaasan dito sa sanglibutan. Kaya nga ang pag-aaral na sa inyo ibinibigay ay hindi para lamang sa pansarili, kung hindi para sa maraming kaluluwa. Sa mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, magkaisa at magtulungan ayon sa biyayang pinagkaloob ng upang nang sa ganon ang maraming kaluluwa ay mabuksan mula doon sa mga kalagayang hindi karapat-dapat. Nasa inyong naranasan na mga kalagayan ay tunay nga na siyasatin ninyo mabuti. Ano itong kinalagyan ko? Nang sa ganon, ang inyong mga pag-aaral ay matanaw niyong mabuti at mailagay ninyo sa tamang kalagayan, sapagkat ang Panginoon ay laging naghihintay doon sa tumatanggap sa Kanya ng buong buo. O mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo tinuturo ay isang kaangatan ayon sa Espiritu, sapagkat inaasahan ng kaitaasan na kayo'y makapasok doon sa paaralan ng dakilang Panginoon upang mag-aral at matuto ng maraming gawain pang-espiritual, sapagkat ito ang kulang sa bawat sulok na inyong kinalagyan. Kaya't magsikap ang bawat isa na mga tinawagan at huwag nang pairalin ang anumang sumisiksik pa sa inyong mga puso't isipan, kung hindi inyong pakinggan ang tinig ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganoon na ang bawat isa ay magkaroon ng kapayapaan. Ng kapayapaang yan ay nagmumula sa dakilang Panginoon. Nang sa ganoon, ito'y inyong maipamahagi rin sa mga kapatid na nangangailangan ng liwanag mula sa kaitaasan. Hanggang dito na lamang at muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo mula ngayon at magpakailanman.
Mga iniibig na mga kapatid, ang kalooban nga ng dakilang Panginoon, mula pa nung una hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon, kailanman ito ay hindi nagbago. Kailanman ito ay hindi nagkulang ng pagpapaalala. Naririto, binibigyan nga kayo ng pagkakataon sapagkat ang kaitaasan ay nagbubukas ng kanyang puso sa lahat ng taong tumatanaw at gustong tumanaw sa kaharian ng langit. Sapagkat bagamat binigyan ng tao ng maraming bagay na tulad sa isang biyaya, ngunit ang kalayaan ng tao upang bigyan nga ng kabuluhan ang biyaya na ito ay nakasalalay pa rin sa paggawa na inaasahan sa lahat at bawat isa. Na kayo ay tumulad sa mga tinuruan at natuto sa salita ng dakilang Panginoon. Na ang kanilang paggawa ay umaayon sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos, bagamat nagkaroon ng katawang laman, siya ay nagmula sa iisang Espiritu, ang Ama na nasa kaitaasan. Kayo mga iniibig ng mga kapatid, ang pag-aaral nga na binubuksan sa lahat at bawat isa ay ang pag-aaral patungo sa dakilang Panginoon. Ang pag-aaral na kung saan handa nga ninyong iwanan ang lahat ng bagay na nakapagbibigay sa inyo ng kabigatan, na nakapagbibigay sa inyo ng kagulumihanan at nagpapawala ng inyong mga kapayapaan. Na ang kapayapaan na ipinapakilala sa lahat at bawat isa ay ang kapiling nga ninyo, ang dakilang Panginoon. Wala nang higit pang kapayapaan dito, mga inibig na mga kapatid, na kung saan kayo nga ay makasama ng dakilang Panginoon. Kung saan man siya naroon, kayo rin naman ay makaparoon. Na ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay bigyan nga ninyo ng pagsusuri at kahandaan. Na ang inyong mga pag-aaral ay hindi lamang mauwi sa wala, matapon, maubos ang panahon, ang kalakasan ay mapawi, at ang inyong mga kalakasan ay palagi nang nauuwi sa sanglibutan. Na ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, bagamat bahagi nga ng sanglibutang ito, sa maraming karanasan na mayroon ng lahat at bawat isa, naririto kayo, handa nga ninyong suungin ang bawat pag-aaral, ang bawat pagsubok, ang bawat hadlang na sa inyo ay nakapagbibigay ng mga pag-aaral, sapagkat tinatanggap nga ninyong buo sa inyong mga sarili ang kalooban ng dakilang Panginoon. Nawa mga inibig na mga kapatid, huwag nga kayong tumulad sa marami na kung saan bagamat nakita na nila ang liwanag ng kaitaasan. Nasa kanila ang karunungan. Nasa kanila ang pananampalataya. Nasa kanila ang mga gawa. Ngunit, hindi pa rin nila matanggap ng buo sa kanilang mga pagkatao ang kalooban ng dakilang Panginoon. Kung ano ang kanyang
tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat ay inyong ang gawin ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Nang may buong pag-asa at pananampalataya. Nang may buong kalakasan na kailanman ay hindi nagkakaroon sa inyo ng kalugihan. Bagkus, naririto ang pag-asa ng dakilang Panginoon na binubuksan sa lahat at bawat isa na nagnanais na sumunod sa Kanya, na nagnanais na gumawa ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga utos, na ang katapatan ay nasa sa inyo at hindi ang katapatan sa sanglibutan, ni hindi ang katapatan sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapwa. Bagkus ang pagtatapat ay laging ang una sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang lahat ng bagay ay magiging karagdagan lamang. Ang lahat ng bagay ay darating lamang sa tamang panahon ng inyong paniniwala at mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo nga mga inibig na mga kapatid, ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob. Bagamat maikli, bagamat ang inyong mga karanasan ay umiikot lamang dito sa sanglibutan, makita pa rin ninyo ang kagandahan ng bawat araw sa pamamagitan ng pakipag-aral ayon sa Espiritu, ayon sa biyaya ng dakilang Panginoon, ayon sa mga bagay na sa inyo ay tinuturo, na sa inyo ay patuloy na ipinapaalala, na sa inyo ay patuloy na ipinagkakaloob. Magalak nga kayo mga inibig na mga kapatid, sapagkat dumarating ang panahon ng pagkatawag. At kung kayo nga ay tinatawag, ano nga ba ang inyong isasagot? Kayo ba ay magkakaroon ng pagdududa sa inyong mga sarili? Kayo ba ay luluhod at mananampalataya ng buo? O kayo ang mga taong tumalikod sa Kanya sa panahon na kayo ay naririto at inilalagay sa maraming pag-aaral? Ito nawa ang siyang maging aral sa lahat at bawat isa, sapagkat ang daan patungo sa dakilang Panginoon ay makipot. Ngunit ito ay bukas sa lahat at bawat isa. Nawa kayo ay magkaroon ng pananampalatayang buo sa harapan ng dakilang Panginoon, upang kung ang panahon ay dumarating na ang inyong mga espiritu ay makakilala ng Kanyang kalooban, ay handa nga ninyong gawin ang anumang bagay na sa inyo ay ipinagkakaloob. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas na nanggagaling sa kaitaasan ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa. Naririto at patuloy na ipinagkakalob ang kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang isang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, bagkus sa salita ng dakilang Ama, sa salita ng dakilang Panginoon. Ito ay kinakailangan ng isang mag-aaral.
sapagkat isinugo ang isang ako dito sa paturuan o sa paaralan na inyong tinutungtungan upang mag-aral at tuparin ang tungkulin na naiatang sa kanilang mga balikat. At hindi upang magliwaliw o maging abala dito sa sanglibutan na ito. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang layunin ng isang ako sa mga kaorasan at sandaling ito? Na kayo ay pinagkaloob ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon upang makakuha at upang makaganap ang tungkulin na sa inyo ay binahagi. Marami sa mga mag-aaral ang nagiging abala dito sa sanglibutan na ito. At nawawala ang tunay na layunin na ipinagkaloob ng dakilang Ama. Na kayo ay maging maamo sa lahat at bawat sandali. Maging mababang loob at ipagkaloob ang inyong mga sarili ng buong puso at na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay makatupad sa tungkulin na sa inyo ay binahagi. Hindi lamang sa inyong mga naririnig na mga salita at katotohanan, bagkus ang paggawa na inaasahan ng dakilang Ama sa lahat at bawat sandaling ginagawa ng aking mga iniibig. Na ipagkaloob ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, sa harapan ng inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, dito sa sanglibutan na ito. Na sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito, ano ang inyong tinatahak? Kayo bagay nakasusunod sa kanyang likuran? Nagkakaroon ba kayo ng kabahagi na siyang ninanais ng kaitaasan sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon? At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito, nakikitaan ng kaitaasan ang inyong pagsusumikap, ang pagbibigay ng kaorasan at panahon sa mga ganitong banal na gawain na siyang ikinagagalak ng kaitaasan. Sapagkat ito ang ninanais din ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat ito ang taglay-taglay ng bawat isa. Ito ang kinakailangan na pagsumikapan ng bawat isa. Na kung saan ang aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang maging buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Oo, marami na kayong mga natututunan. Marami na kayong nalalaman sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ay inyong ibinabahagi sa inyong mga sarili, sa inyong kapwa. At ito ay nananatili at mananatili sa lahat at bawat sandali. Sapagkat ang aking mga iniibig ay nalalaman kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At sa patuloy ninyong ditong sa paturuan ng diwa ay nakikita ng kataasan ng inyong katagumpayan. Unti-unti, banay-banay natututunan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga salita, ang mga katotohanan na ibinabahagi, sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay muling makabalik, upang kayo ay muling paglingkod ng tunay at buong puso sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming mga pagsubok at mga pag-aaral na dumarating sa aking mga iniibig. Subalit ano ang natitib mo sa inyong mga sarili? Mga karunungan ba dito sa sanglibutan? O mga salita na ibinabahagi ng mga banal na espiritong mga anghel? At ito ang binabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Magpapatuloy at ibabahagi at sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandaling ito, nasa inyong mga sarili, kung gaano ninyo ibibigay ang inyong mga sarili ng buong puso. Ang pagsusumikap ng bawat isa
ang tiwala, ang pananampalataya na nananatili sa inyong mga sarili. Papaano ito inyong mapapanatili? Mabibigyan ng pagkakataon na makapasok at magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Sapagkat ang kaitaasan, kailanman ay hindi magkakaroon ng kakulangan. Sapagkat ang kaitaasan ay patuloy na magbabahagi, ibibigay at ipagkakaloob ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid na naaayon sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Ipagkakaloob at ipadadama ng kaitaasan ang kanyang banal na pag-ibig, ang kanyang banal na lakas at tiwanag upang sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan ko. Kayo ay hindi mga ligaw, bagkus kayo ay maging isang modelo ng inyong kapwa, ng inyong kapaligiran. Sapagkat ang aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi ng kaitaasan. Ito ang ninanais ng kaitaasan na ang bawat isa sa kanyang mga anak, na ang bawat isa sa kanyang mga mag-aaral ay muling makabalik at maging bahagi ng kaitaasan, na kung saan ito ang binabaka ng aking mga iniibig sa mga kaorasan na sandaling ito. Ito ang binabaka ng aking mga iniibig sa buhay dito sa sanglibutan nito. Ito ang ninanais ng inyong mga kaluluwa at ng mga espiritu, na kayo ay magpatuloy at ipagkaloob at ibigay ng buong puso ang inyong mga sarili, nang walang pag-aalinlangan at nang may kahandaan sa tuwing lumarating ang mga ganitong banal na gawain. At ang kaitaasan ay mananatili rin na ipagkakaloob kung ano ang karapat-dapat na ihain sa inyong harapan, upang sa gayon, sa inyong paglalakbay, kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Na ang bawat utos, na ang bawat mga salita na ibinabahagi ng sanglibutan na ito, ng kaitaasan sa inyong mga sarili, ay magkaroon ng pagtimog, magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At kung ito ay inyong mapanatili, ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kabanalan ay inyong mapagtatagumpayan. Ang tungkulin na ibinahagi sa inyo ay inyong mapagtatagumpayan. Ang kaligayahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay inyong mapagtatagumpayan. At ito ang katotohanan na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, na kailanman ito ay hindi magbabago. Ito ay mananatili at magpapatuloy sa lahat at bawat isang magpapatuloy sa kanilang mga tungkulin na ibinahagi ng kaitaasan mula pa ng una. At nawa ito huwag sanang masayang sa aking mga inibig ng mga kapatid, sapagkat ang pagkakataon na sa inyo ay binahagi ay kailanman ay hindi mapapalitan. Ang pagkakataon na ibinahagi ng kaitaasan sa inyo ay kailanman ito ang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu, na kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan, sapagkat ang bawat mag-aaral dito sa sanglibutan na ito ay nagkaroon ng mga kasalanan, na ang bahagi na ito ay kinakailangang baguhin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Napanatilihin ng aking mga iniibig ang pag-ibig, ang kaamuhan, ang kababaang loob, at higit sa lahat, ang pananampalataya na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay hindi mawala, bagkus ito ay magtagumpay sa inyong mga sarili. Sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ang aking mga iniibig na mga kapatid ay patuloy din gagabayan, tutulungan, tuturuan sa bawat sandali. Ipagkakaloob sa inyo ang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu, upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, pagkus kayo ay makarating sa kanyang paroroonan. Kung saan man kayo dumuon, kung saan man dumuon, ang bawat isa ay dumuon din kung saan naroroon ang dakilang Ama. Ito ang layunin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ito ay mapagtatagumpayan ng aking mga iniibig, kung ang aking mga iniibig na mga kapatid ay magpapatuloy,
ipagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang aking mga inibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay naririyan ang inyong mga kaluluwa, ang inyong puso, ang inyong kaisipan at damdamin at kalooban na ibahagi sa kaitaasan kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At kadto dumating sa bawat isa ang pagkakataon na kayo ay humarap sa kanyang kaharian, sa kanyang templo, kayo ay makasiyasat, kayo ay magkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng kaitaasan upang sa katagumpayan ng inyong paaralan dito sa sanglibutan ito, kayo ay maging ehemplo ng bawat kaluluwa, ng bawat taong nakikipag-aral dito sa sanglibutan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na naway ito'y matimo sa inyong mga sarili. Ito'y magkaroon ng gabay sa bawat isa upang sa inyong paglalakbay, kayo ay hindi mangaligaw, bagkus kayo ay mangagtagumpay. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista, paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay, tahasang sinasabi sa bawat isa sa inyo, ang aralin ng buhay ay bumubuo ng kabanalan. Ito ang tunay na layunin kung bakit ang bawat isa ay nasa paaralan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos kung inyong aangkinin, tunay ang kabanalan ay inyong magiging kabisan. Paano nga ba maging banal, aking mga iniibig? Ano nga bang kailangan niyong kunin at anong kailangan ninyong bitawan? Anong kinakailangan ninyong nasain at anong kinakailangan ninyong kalimutan upang ang layunin ng inyong mga espiritu ay magkaroon ng kabuluhan? Sa bahagi ng bawat isang mag-aaral, inilagay kayo sa paaralan ng Panginoon, ibinahagi kayo sa inyong kapwa. Bawat isa sa inyo ay may galaw, at bawat paggalaw na yan ay kumukuha ng ganting galaw. Ano pat ang mga inyong kapwa na inyong kapiling sa ngayon ay bahagi ng ganting galaw na yan at patuloy din kumukuha ng ganting galaw mula sa inyo. Bakit ito nagiging gayon, aking mga iniibig? Anong layunin ng Diyos na bawat isa na binihisan ng laman kung ang layunin pala'y kabanalan? Sapagkat maraming bagay na aayon sa katwiran, na aayon sa karunungan. Hindi niyo maunawaan ang layunin ng Diyos, aking mga iniibig, kung mananatili lamang sa inyo ang batas na nakatitik sa isang bato. Kinakailangan ito maging bahagi ng laman ng inyong mga puso upang lagi na kayo sa inyong mga sarili ay laging umaangkin ng pananabik, bahagi ng pag-alam at katwiran na nagmumula sa Diyos. Sapagkat kung ang lahat ng bagay ay tinitik lamang, ano nga bang magiging kabuluhan kung walang iibig sa mga bagay na yan na kanyang maisagawa at maihayag? Kaya nga, sa bahagi ng isang buhay na ito, narinig ninyo ang batas. Ibinigay sa inyo ang mga utos. Ano ngayon ang nilalaman ng inyong puso? Anong ninanasa niyong gawin, aking mga iniibig? Pumaparoon ba kayo sa bawat bahagi na sa inyo inuutos? Ang inyo bang mga paggalaw, ang inyo bang kaisipan, damdamin at kalooban ay nandoon sa mga batas na yan upang tuparin? Kaya nga sa bahagi ng pagpapaalala sa bawat isa, tunay, maraming ang nakarinig na ng salita ng Diyos. Ngunit ang iba'y nanatiling tagapakinig at patuloy lamang kumukuha ng karunungan pero hindi mo makita ang pag-ibig. Merong mga nakikinig at narito, bumubukal din sa kanyang puso ang pag-ibig sapagkat ang mga salita sa nakatitik sa mga bato na yan ay hindi nanatiling naroon na ilagay din niya sa kanyang puso. Paano nga ba kayo maglalagay, aking mga iniibig, ng mga kabanalan sa inyong mga pagkatao? Ano nga ba ang dapat niyong kaangkinan? Ano nga ba ang dapat ninyong kalagayan? Naunawaan ng bawat isa, kayo'y wangis ng Diyos at anong uri ng pagkawangis na meron kayo sa Diyos? Ang bahagi ng inyong espiritu. Gano'n nyo kilala ang espiritu na yan na nagbibigay sa inyo ngayon ng buhay?
na naging kadahilanan na gumigising kayo sa umaga, kayo'y gumagalaw at narito, may ilan sa inyong nakikinig at patuloy na nakikisa sa paralan ng Espiritismo. Hindi ba ganyo naunawa na aking mga iniibig? Marami ang mayroong buhay, pero hindi lahat sila ay umiibig sa Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang tunay na mangingibig ng Diyos ay walang ibang iibigin kundi siya. Kakalimutan niya kahit ang kanyang sarili. Matupad lamang niya ang kalooban ng Ama. Paano nauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos kung lagi nang inaalala niya kung anong pakinabang na meron siya na kanyang makukuha sa kanyang pamumuhay? Kung ano ang mga bagay na dapat niyang angkinin na patuloy niyang inaaring yaman, samantalang ang salita ng Diyos ay pinakilala sa kanya, lagi lang nananatili sa kanyang isip, pero hindi nabibigyan ng buhay sapagkat hindi niya iginagalaw. Hindi rin pumaparoon sa kanyang puso, kaya ang pag-ibig niya sa Panginoon ay hindi maramdaman. Ano pa sa panahon ng pangangailangan, lagi siyang humihingi sa Diyos at kadalasan kung hindi niya makukuha ang kanyang ibig, ang Diyos ay kanyang sinusumbatan. Ano nga ba ang pagkakilala niyo sa isang Diyos, aking mga iniibig? Itinuturo niya ba siyang nakagalang-galang, tulad ng isang hari na inyong kinikilala sa lipunan ng tao? Kung siya'y tulad sa mga hari, siya ba ang nagbibigay sa inyo o kayo ang naghahandog sa kanya? Kadalasan, inaasahan ng tao ang Diyos ang laging maghahandog sa kanya. Hindi niya nakilalang igalang ang Diyos tulad ng higit pa sa isang hari na ang kanyang pagkatao'y pinakamainam na handog na iaalay niya sa harapan ng Panginoon. Malinis, walang kapintasan. Natuto ba kayong mag-alay sa harapan ng Diyos? Sapagkat ito ang unang itinuro sa kapanahunan pa ni Israel. Ang pagkakaturo nga lang sa kanila, aking mga iniibig, ay ayon sa paghahain ng mga hayop. Kung anong pinakamaganda at pinakamataba at pinakamainam, ito ang hain mo sa harapan ng Diyos. Sa panahon na ito, ano ang hain ninyo sa Diyos? Anong ibinibigay ninyo sa harapan ng Diyos? Masasabi ba ang inyong handog ay inyong mga gawa? Mabibilang ba ang bawat paggawa na inyong iginagalaw? Ito na nga ba'y mabubuting paggawa? Ito ba yung gawa na karapat-dapat na ialay sa harapan ng isang Diyos? Kaya nga, kung ang bawat isa'y sinasabi niya sa kanyang puso, siya'y mananampalataya ng Panginoon. Sapagkat lagi na lumalabas sa kanyang bibig ang salitang, Diyos ko, Diyos ko. Mangangahulugan din ba aking mga iniibig? Ito rin ang katumbas na yaman na nasa iyong puso. Sapagkat ang tunay na mangingibig ng Diyos nag-iipon ng yaman ng kabanalan at isinisilid niya sa kanyang puso. Gaano kahalaga ang yaman na madadala ninyo sa inyong pagkatao, aking mga iniibig? Kung ang puso na yan ay laging tanging sisidlan ng yaman ng kabutihan ng Diyos, anong kinakailangang kalagayan ng isang puso na yan? Ito ay malinis. Lagi na inaasahan ng isang kalinisan sa bawat sisidlan na paglalagyan ninyo ng yaman para sa Panginoon. Lagi na hinahanap ng Diyos ang sisidlang hirang upang siya'y makapagbigay ng biyaya para sa bawat isa o sa sangkatauhan. Sa kapanahunan ng Panginoon, nakakita ng sisidlang hirang. Ito ang tinatawag niyong si Maria. Sapagkat mula sa kanya, ang kabanal-banalan ay nabigyan ng larawan upang maglakad sa sanglibutan. Nakita niyo ba kung gano'ng kabanal ang hinanap at kalinisan upang ang isang banal din ay magkaroon ng kaparaanan upang lumakad sa sanglibutan? Sa kapanahunan ninyo, tunay ang kasaysayan ni Maria ay hindi na uulitin sapagkat ito'y bahagi ng kanyang tungkulin na ginampanan sa Panginoon. Ngunit anong gampanin ng bawat isa sa harapan ng Diyos? Nakita niyo na ba ang layunin ng inyong espiritu? Nadama na ba ninyo ang layunin ng inyong pagkatao? Nauunawaan na ba ninyo kung saan kayo dinadala ng tinatawag ninyong larawan ng inyong kapalaran?
Ang inyo bang paglalakbay, aking mga iniibig, saan siya patungo? Patungo ba siya doon sa Panginoon? O patungo siya sa ninanasa ng iyong puso? Sapagkat magkakaroon lagi na ng kaibahan ang nasain ng inyong puso kesa sa layunin ng inyong espiritu. Lalo na kung hindi naman yung nililinang ang kamalayan ng inyong sariling espiritu, ngunit pinakikinabangan nyo siya sapagkat narito, meron kayong buhay na tinataglay. Gumigising kayo sa umaga, nagkakaroon kayo ng lakas at yumayaong kayo sa lupa. Mangangahulugan din ba kung ito ang taglay-taglayin ninyo, taglayin nyo rin ba ang bahagi ng kabanalang hinahanap ayon sa layunin ng inyong pagkatao? Tunay, lagi kayong pagbibilinan, aking mga iniibig, na siyasatin ninyo ang inyong mga puso. Lagi na kayong pagbibilinan, nakilalanin ninyo ang tunay niyong ako, sapagkat lahat ng yan ay nakapaloob sa inyong espiritu. Ngunit kung hindi malilinang ng tao ang kanyang espiritu, anong karunungan ang lagi niyang gagamitin sa bahagi ng kanyang pamumuhay at paglalakbay sa sanglibutang ito? Lagi na ang bawat karanasan na kanyang tinitipon at nakukuha sa pamamagitan ng sanglibutan. Ano ang kaibahan ng karunungan ng sanglibutan? Ano ang kaibahan ng karunungan ng kaitaasan? Kung ang sanglibutan ay ginawang paaralan ng Diyos at kanyang nilikha ayon din sa kanyang karunungan. Bawat isa ay tinatawag na mag-aaral. Bawat mag-aaral ay may responsibilidad na umalam ng katotohanan sapagkat itong siyang pangunahing aralin. Hindi nyo matatagpuan ang tunay na pag-ibig kung wala sa inyo ang katotohanan. Ano ngayon ang meron sa inyo na ipinakikilalang pagsasalarawan sa buhay ayon sa laman? Naunawaan nyo ba ang buhay sa laman kung gaano ito kahalaga sa bawat mag-aaral? Marahil, pinakikinabangan lamang ninyo ang buhay na ito sapagkat lahat ng ninanasan nyo sa sanglibutan ay inyong naaangkin. Hindi nyo naunawaan na maaari nyo ring angkinin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang laman, sapagkat ito magpapakilala sa inyo una ng kahalagahan ng pagkakataon na sa inyo ibinigay ayon sa mga bahagi ng buhay na mayroon kayo. Ito rin ang magpapaunawa sa inyo ng katotohanan ng bawat batas na nilikha ng Diyos na ibig niyang ipaunawa sa bawat isa, lalong-lalo na ang batas ng ganting galaw. Ito rin ang magbibigay kaalaman sa inyo upang maunawaan ninyo at maisalarawan sa inyo ano bang pag-ibig meron ng Diyos na pwede mong mapagmasdan, pwede mong madama, maaari mo ring mahawakan. Tulad ng inyong kapwa, sila ay likhain ng Diyos tulad ninyo, aking mga iniibig. Binihisan sila ng laman upang iyong makita at mapagmasdan, upang kung ikaw ay nagnanasang umibig sa kala, narito ang iyong kapwa, kasama mong gumagalaw. Kapwa kayo tinuturuan ng katotohanan, kapwa kayo tinuturuan umibig sa isa't isa. Nakita niyo ba ang pag-ibig ng inyong kapwa? Kayo ba ay nasiyahan? Ngunit sa lahat ng yan, aking mga iniibig, lahat ng bagay ay may pinagmulan. Lahat ng bagay na may pinagmulan babalik sa kanyang pinanggalingan. Anong naaalala nyo kung saan kayo nagmula? Naalala nyo ba kung paano kayo sa piling ng Panginoon? Naalala nyo ba ang paraiso kung saan kayo lahat nagsipasimula? Kaya nyo pa bang balikan ang paraiso ng Diyos? Aking mga iniibig. Kung lahat na kayo'y nakatali sa sanglibutan at halos nakalimutan ninyo kahit ang inyong sariling pagkatao. Ito ang kadahilanan kung bakit din laging ipinaririnig sa bawat isa at pinapaalala ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy siyang magiging buhay sa bawat pagkatao kahit nga paminsan-minsan mayroon lang kayong maliit na alaala sa mga bahaging ito. Sapagkat magiging sapat ang inyong mga paggalaw at karanasan upang lagi na
ang salita ng Diyos ay inyong kapiling. Ano pat ang kanyang batas ay patuloy sa inyong nakikiisa. Ano mang iginagalaw niyo sa buhay na ito. Kahit nga ang laman na yan, ang buhay na yan ay lumipas, ang batas ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang doon sa likod ng libingan upang sino man sa inyo na tinatawag na mag-aaral ng Panginoon ay hindi magkaroon sa kanyang sarili ng pagkalimot, ng pagwawalang bahala, ng ano pat kayo man ay matago o mawala sa pagsisinungaling sa inyong mga sarili, ng kadalasan ng inyong pagkakamali, hindi kayo nakakaalam ng katotohanan, kundi bagkus tunay na ang puso ng tao ay laging pumapasok sa daya ng sanglibutan sapagkat ito ang lagi niyang kapiling at lagi niyang kasama. Napapansin niyo ba, aking mga iniibig, bagamat ang sanglibutan ay nagbibigay sa inyo ng kahapisan, lagi niyong ninanais na siya ay kapiling sapagkat lagi niyo siyang kasama at nasanay na kayong kapiling siya. Ninanasaan niyo bang masanay na kapiling kayo ng Panginoon at ang Panginoon ay kapiling ninyo? Sino ang nakakaalala ng kanyang sarili sa piling ng Diyos? Sapagkat doon lahat kayo nagsipasimula sa kanyang piling. Naaalala niyo ba ang bahaging ito sa inyong mga pagkatao? Mga iniibig na mga kapatid, lagi na ang aking mga tanong ay patuloy kong ihahandog sa bawat isa. Hindi upang kayo ay sumbatan, upang kayo ay magkaroon ng alaala sa inyong mga pagkatao. Sapagkat kung lagi na kayong nalilibang na nag-iisip lamang ng mga bagay sa sanglibutan, meron kayang puwang sa inyong kaisipan ang para sa Diyos? Binubulay ba ninyo sa inyong pagkatao ang salita ng Diyos? Nabubulay ba ninyo, aking mga iniibig, ang salita ng Diyos sa inyong mga sarili? O lagi nang naaalala ninyo ang mga suliranin ng buhay na ninanasan nyo ng matagpusan? Ninanasan nyo ng lakbayin ang buong sanglibutan sapagkat gusto nyong makita ang kanyang kagandahan. Nagsisikap kayong mainam na magkaroon ng maraming yaman ng sanglibutan sapagkat ninanasan nyo lahat ng nakikita ng inyong matay, inyong bilhin at itagdag sa inyong yaman. Pero sino ang kumuha ng yaman ng Diyos upang angkinin niyang bahagi ng kanyang katwiran? Kaya nga, bawat katanungan, bawat salita na nabubuhat sa kaitaasan ay mananatiling paalala sa bawat isang iniibig hanggang ang puso niya ay makakilala ng katuwiran at kabutihan upang sa panahon na siya'y mamimili sa bahagi ng sanglibutan at sa bahagi ng kaitaasan, magkakaroon siya ng kadahilan ng piliin ang para sa Diyos. Sapagkat narito, nagkaroon na siya ng bahagi sa kanyang sarili at ninanasa na niyang ipagpatuloy. Ano man ang inyong natagpuan, aking mga iniibig, sa bahagi ng paralan, ay isang maliit na hakbangin tungo sa mas malawak pang kaalaman. Anumang kalinisan ang inyong natutunan sa paralan, ay simula pa lamang yan ng isang malawak na paglilinis sa inyong pagkatao. Anumang pag-ibig ang nadama ninyo sa pamamagitan ng inyong kapwa, magbibigay daan din niya sa malawak na pag-ibig na ninanasa ng Panginoong iyong matutuhan upang ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa ay hindi lamang matuon sa iyong pagnanasa, kundi ayon sa tunay na magkakapatid na kaisa ng Panginoon. Na ano ang lahat ng ito na sa inyo aking sinasabi? Ito ang kamalayan at tungkulin ng inyong espiritu na kanyang daladala at hindi ito magkakaroon ng kaganapan, aking mga inibig, maliban mabuhay ninyo sa inyong sarili ang kaangkinan ng inyong espiritu. Na mabuhay ninyo ang bahagi ng karunungan ng inyong espiritu na ito nang inyong iginagalaw sapagkat siyang tanging may daladala ng katwiran ng Diyos na dapat sanang inyong isinasabuhay at ibinabahagi sa inyong kapwa. Kaya mapagmamasdan ninyo ang inyong mga sarili sa bawat kapanahunan, sa bawat kalagayan. Bakit ba kayo laging bumabalik sa paralan? Ano ang hindi nyo natututunan?
ano ang hindi nyo na isasagawa. Hari nawa aking mga iniibig, matuklasan nyo ang tunay nyong ako. Hari nawa, matuklasan din nyo't nasayin ninyo na ang pag-ibig ninyo ay hindi manatili sa sanglibutan. Maihandog din ninyo sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa kabuuan ng tungkulin ng tao, kinakailangan niyang ihain ng kanyang sarili na siyang tunay na buhay. Sapagkat bawat pagkatao ay siya ng bagong sisidlang hirang ng Diyos na inaasahan na magdadala ng liwanag at magbababa ng kaliwanagan sa buong sanglibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.